Another day, another motovlog mga ka-wonder. Andito na naman tayo sa isang ka-wonder true confession. Isang kwento ng pag-ibig na bawal, masalimuot, pero totoo. Isa siyang mayamang babae at respetadong supervisor sa call center. Maraming manliligaw, pero wala nagpapatibok ng puso niya. Hanggang sa dumating ang isang barista, 5 taon ang tanda niya. May hirap, may kasundo ang kasal sa probinsya. Isang gabing puno ng pangarap. Isang pag-ibig na binuo sa bawat tasa ng kape. Isang katotohanang wawasak ang lahat. Sa bawat kape, may lihim. A forbidden love story for our very own ka-wonder true confession. Sabi nila ang pag-ibig ay parang kape. May tamis, may pait, pero palaging may init na hindi madaling kalimutan. Ako si Andrea, 28 taong gulang. Sa akong call center supervisor sa Makati. Matatag sa career, may sariling condo unit, sariling sasakyan, at kahit kailan ay hindi naging problema sa akin ang pera. Pero kahit ganon ang buhay ko, wala pa rin pumupuno sa isang bahagi sa puso ko. Oo, marami nang manliligaw, doktor, abogado, negosyante. Lahat may itsura, edukado, at respeto sa buhay. Pero tuwing kasama ko sila, parang may kulang. Parang kape na walang tapang, kulang sa timpla. Walang spark, walang tawa, walang tibok na totoo. Hanggang isang araw, may isang barista sa coffee shop sa ground floor ng opisina namin ang biglang nagpakaba ng dibdib ko. Umaga yon, late na ako. Pero hindi ko pinalampas ang pagkakataong bumili ng kape. Iyon ang unang araw na siya ang nagsilbi sa akin. "Good morning, ma'am," sambit niya. "Anong order mo po?" Nang makita ko siya, parang huminto ang mundo. May kaunting buhok na nakataas mula sa hairnet niya. Moreno, payat, may tikas ang tindig. May mata siyang malungkot pero kalmado. Para siyang tao na gusto kong sagutin o tanungin ng napakaraming tanong. "Ice Americano, less ice," sagot ko. Ngumiti siya. "Coming right up, ma'am. Call me Andrea," sabi ko. Wala noon, araw-araw akong bumibili. Kahit hindi ko gusto ng kape, basta siya maghahain. Hanggang sa naging kaibigan ko siya. Hanggang sa napalapit na ako sa kanya. Nagpalitan na kami ng message. Hanggang sa naging mas malalim pa ang lahat. Pumupunta siya sa labas ng shift ko. Inaabangan ako para lang makasabay ako sa lunch. Minsan, niyayaya niya ako sa park. "Alam mo, Drea," sabi niya habang nakaupo kami sa bench sa Ayala Triangle. "Yung ibang babae tinitingnan ko lang. Pero ikaw, pakiramdam ko gusto kitang alagaan." "E di alagaan mo," biro ko sa kanya. Nagtawanan kami. Nag-date kami. Nanonood ng sine. Kumakain sa mga karinderya sa tabi-tabi. Kahit alam kong hindi siya komportable. Kasi sabi niya, baka may makakita sa akin at isipin na cheap ako. Pero ang totoo, mas masaya ako sa fishbowl kaysa sa mga dinner ko dati sa mga mamahaling restaurant kasama ang manliligaw ko na hindi marunong magpatawa. Naging kami. Hindi man formal, pero parehas naming alam. Isang araw, inimbitahan ko siya sa unit ko. Gusto ko siya ipakilala kay mami. Pero nang makita siya ni mami, ibang klaseng tingin ang ibinigay niya. "Barista ka raw?" tanong ni mami habang nakapamebang. "Ilang taon ka na ba?" 23 po, ma'am," sagot ni Elias. Napailing si mami. "Aba, mas matanda ka pa pala sa kanya, Drea. At supervisor ka. Pwede ka naman maghanap ng disente, ano ka ba? Ano bang mapapala mo sa kanya? Libre ka lang ng kape?
So cheap. Ma, please, sabi ko. Huwag mong isugal ang buhay mo sa ganyan, anak. May doktor na nanliligaw sa'yo, si Kenneth. Matalino. May kinabukasan ka doon. Mamahal ko siya. Mahal? Anong klaseng pagmamahal yan kung sa kahirapan ka dadalhin? Hindi ko na kinaya. Kinuha ko ang bag ko at hinila ko si Elias. Umalis na tayo, sabi ko. Sumakay kami ng kotse at lumayo. Dinala ko siya sa Tagaytay. Sa malamig na simoy ng hangin, sa katahimikan ng gabi. Doon kami nagsama. Doon, sa isang silid, sa mainit na transient house, nagsanib ang aming mga damdamin. Hindi ko pinagsisisihan. Iyon ang gabi ng una kong tunay na pagmamahal. Drea, huli niya, habang nakayakap sa akin. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Elias, kahit anong mangyari. 7 buwan ang lumipas. Akala ko tuloy-tuloy na. Pero isang gabi, habang nasa kotse kami, huminto siya sa gilid ng daan. Drea, may sasabihin ako. Naramdaman ko agad. Kumabog ang dibdib ko. Nagkasundo ako ni Mama at Papa. Ikakasal na ako. Sa anak ng kumpare nila sa Bicol. Matagal na raw nila tong plano. At hindi na ako makakatanggi, Drea. Parang sinaksak yung puso ko. Bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi ko kayang saktan ka agad. Pero mas hindi ko kaya na itago pa sa'yo. Lumabas ako ng kotse. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Umuulan. Wala siyang nagawa kundi sundan ako at yakapin. I'm sorry. Mahal kita. Pero hindi ko kayang itakwil ang pamilya ko. Wala akong nasabi. Niyakap ko siya pabalik. Walang sigawan. Walang galit. Pero puno ng luha ang gabi. 5 taon nang lumipas. 33 na ako. Nakatakda na akong ikasal sa doktor na gusto ni Mami, si Kenneth. Mabait naman siya. Marespeto, mayaman, walang masamang tinapay. Pero hindi ko siya mahal. Hindi gaya ng pagmamahal ko nung kay Elias. Bilang pagmamahal sa sarili ko, bilang pagpapahalaga sa damdamin ko. Nagbakasyon ako mag-isa sa Tabaco City sa Bicol. Sa lugar ko saan siya lumaki. Umakyat ako sa skyline, sa planetarium. Nagbaka sakaling makita siya. Pero wala. Walang Elias. Wala siya ron. Papalik na ako ng Maynila. Nasa Ligaw na ako. Tumigil ako para magpahinga. May maliit na coffee shop sa tabi ng kalsada. Tahimik at simple. Pumasok ako. Sa likod ng counter, Elias, bulong ko. Nagkatinginan kami. Napatulala siya. Pareho kaming hindi agad nakapagsalita. Lumapit ang isang bata sa kanya. Maganda ito, mabait, tingnan. Kasunod nito, ang isang babae na nakahawak dito. Pa, tignan mo naman si Drea, oh. Sabi ng babaeng hawak ang bata. Nanlambot ang tuhod ko. Ang pangalan ng anak niya, Drea. Tingnan niya ako. Mahinang ngiti. Parehong may alaala sa mata. Ma, si Andrea, sabi ni Elias sa asawa niya. Kaibigan ko sa Maynila dati. Ngumiti ako. Nagkataon lang, nadaan ako dito, galing ako sa skyline. Nagbakasyon. Gusto mo ng kape? Tanong niya. Oo, sagot ko. Yung dati kong ino-order, ice americano.
pero less ice. Sa bawat lagok ng kape, may laala kong iniinom. Maaaring hindi siya ang kapiling ko ngayon, pero sa bawat pagsinghot ng amoy ng brewed coffee, sa bawat init na dumadaloy sa aking palad, buhay siya. Buhay ang pagmamahal. Hindi lahat ng mahal natin ay para sa atin. Pero minsan, sapat na ang minsang naging sayo siya. Sa isang tagpo, sa isang gabi, sa isang tasa ng kape. Minsan, ang pinakamatamis na kape ay yung hindi mo na kailangang matikman ulit. Maraming salamat sa pagsama sa isa na namang kwento ng pag-ibig, sakripisyo at kapalaran. Kung antig ka sa kwento ngayon, huwag kalimutang i-follow, i-like at i-subscribe ang Wonder Wheel Motovlog sa Facebook, YouTube at TikTok. At kung may sarili kang kwento ng pag-ibig, kababalaghan, kabataan o alaala ng nakaraan, ipadala lamang sa amin. Dahil sa bawat biyahe, may kwento. Sa bawat kwento, may puso. Ito ang Wonder Wheels Motovlog. Di ka wonder.